Ako po si Belinda, taga Marinduque. Ang isi-share ko po sa inyo ay may kinalaman sa kapitbahay naming laitera, ubod ng tsismosa. Siya po, si Aling Loida. Wala siyang ibang ginawa sa buhay niya kundi pagtsismisan at laitin ng mga kabarangay namin. Kahit close niya, ay nagagawa niya pa din ang kwento. Natatandaan ko pa nun, mga nasa 6 na taon na rin ang nakakaraan nang may bagong lipat sa lugar namin. Si Juanita ang naging biktima ng panlalait at tsismis ni Aling Loida. Palagi lang daw kasi sa loob ng bahay yun at kung lumabas ay sa gabi lang. Ano daw ba ang maganda sa bahay niya at lagi nakakulong lang maghapon, samantalang napakapangit at napakabaho daw ng bahay ni Juanita. At pinagkalat pa niya na aswang daw si Juanita. Isang beses pa, sinabihan siya ni Aling Loida na wala bang pambili ng damit dahil palaging itim na lang ang suot niya. Isang araw nun ay naisipan ni Aling Loida at ng mga katsismisan niya na puntahan ang bahay ni Juanita. Gusto lang daw nilang makipagkaibigan, pero ang totoo ay gusto lang nilang malaman kung totoong aswang si Juanita at para may ikapanlait sila sa kanya. Pagtapos nilang puntahan ang bahay ni Juanita ay nag-umpukan na sila sa tindahan ni Aling Loida. Narinig ko din na kumpirmado nga aswang daw si Juanita dahil ang dala niyang lugaw ay hindi kinain dahil nilagyan niya ng maraming bawang. Isang byuda na din pala si Juanita dahil namatay daw ang asawa niya dahil sa atake sa puso at hindi daw sila nabiyayaan ng anak bago daw mamatay ang asawa niya. Isang araw nun nang suguri ni Juanita si Aling Loida sa tindahan niya. Ipinagkalat daw kasi ni Aling Loida na aswang si Juanita kaya hindi na daw nakapagtimpi at nasabunutan na din niya si Aling Loida. At mukha namang deserve ni Aling Loida yun dahil sa mga ginawa niyang panlalait at pagchismis. Inawat naman ng mga katsismisan niya si Aling Loida at pati na ang mga nakatambay sa tindahan. Pagkatapos nun ay umalis na din ng lugar namin si Juanita dahil sa mga sinabi sa kanya ni Aling Loida. Pero hindi pala doon natapos ang mga ginagawang panlalait at pagchichismis ni Aling Loida dahil makalipas lang ang 1 taon nang may bagong lumipat na naman sa lugar namin na isang pamilya. Mag-asawang may 3 anak na puro babae. Nagkagusto daw ang apo ni Aling Loida sa isang anak na babae ng mag-asawa. Pero pinagsasaraduhan lang daw ng pinto ng dalaga ang apo ni Aling Loida. Kaya pinagsabihan daw ni Aling Loida ang apo niya na huwag nang pumunta doon sa bahay dahil hindi sila bagay ng dalaga dahil mga isang kahig 1 tuka lang daw ang mga yun. At dahil nga palaiwas sa tao ay pinagkalat na naman ni Aling Loida na mga aswang ang pamilya. Kaya umiwas na din ang apo ni Aling Loida doon, pati na din ang ibang kapitbahay. Yun na din pala ang huling pag-uusap nila Aling Loida at ng apo niya dahil kinagabihan, pagsarado ng tindahan ay bigla raw nawala si Aling Loida. Nakalipas na din ang buong magdamag pero hindi pa din daw siya umuwi. Kaya pinaalam na sa mga pulis hanggang sa umabot ng 2 araw. Nang natagpuan na lang ang katawan ni Aling Loida sa may kakahuyan sa dulo ng barangay. May wakwak daw sa tiyan na parang hindi tao ang gumawa nun. Hindi, aswang. Ang pinagbibintangan nila ay yung pamilya na bagong lipat. Pero wala silang naging ebidensya na aswang nga ang pamilyang yun. Hanggang sa nagkaanak na lang ako, ay wala pa ulit napapabalita ang aswang sa lugar namin. Palagi ko din pinapaalalahanan ng mga anak ko na huwag maging mapanlait at maging tsismosa paglaki nila dahil baka sapitin din nila ang nangyari kay Aling Loida. Magandang araw po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay sa channel na to. Lalong-lalo na po sa ating mahusay na narrator.
Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jordan. 28 po ang edad ko at nakatira sa Valenzuela. Sana po sa ibabahagi kong kwento ay may mapulot na aral ang inyong mga tagapakinig. Nangyari po ito noong 2017. Pareho pa po kaming estudyante noon sa isang university sa Manila ng girlfriend kong si Maris. Pero dahil sa kapusukan ay nabuntis ko si Maris nang wala sa oras. Nung time na yon ay hindi pa po namin kayang ipaalam sa parents namin ang nangyari. Pati nga po yung pagsasama namin sa isang maliit na paupahang kwarto ay wala silang alam. Ang alam ng magulang ko ay nagbe-bed space ako, habang si Maris naman ay sinabi niyang sa kondo siya nakatira. Taga Pangasinan po siya, ako naman sa Bicol. Wala pa kaming 1 year na magnobyo nun nang mabuntis siya. At sa takot niyang takasan ko siya ay pinilit niya akong magsama na kami. Pero siguro nga po ay ginusto ko din talaga, kaya nangyari yun. Dahil malapit sa Quiapo yung inuupahan namin ay nakasanayan na naming magsimba doon tuwing Biyernes. Kaya nga nung araw na yun. Pagdating pa lang namin doon nagtutuyo na si Maris kasi ang init daw. Lagi po talagang madaming tao at siksikan doon. Alam naman ni Maris yun. Kaya hindi ko alam kung bakit hindi pa siya masanay. Siya naman pati lagi yung nag-aaya. Kahit nasa loob ng simbahan, hindi maalis ang init ng ulo niya. Panay ang piksi. Konting madikitan ng katabi, tumitirik ang mata sa pag-irap. Hindi ko naman masabi na dahil buntis siya, kaya ganoon. Kasi bago pa kami magkakilala, may pagkamaarte at mataray na po talaga siya. Sabi nga ng mga kaibigan ko, higing sakit lang siya ng ulo ko dahil sa pagiging ma-attitude. Paglabas namin ng simbahan nag-aya pa siyang maglakad-lakad. Nakarating kami sa Carriedo dahil bibili daw siya ng leche flan. Nung nando na kami, biglang may humawak sa braso niya. Nagulat si Maris at pagtingin niya ay bigla siyang napasigaw sa takot sa itsura ng lalaking nakalahad ang kamay sa kanya. Galit na galit siya dun sa namamalimos na humawak sa kanya. Yung lalaki po kasi, pasintabi po. Kakaiba po kasi yung itsura niya. Para po siyang nalapnos na dikit-dikit yung balat at yung mukha niya hindi na proportion. Minurat nilait-lait niya yung namamalimos. Inawat ko siya kasi naaawa ako dun sa lalaki. Nahihiya ako sa mga taong nakatingin sa amin. Pero tuloy pa din siya sa pagtutungayaw. Binantaan ko siyang iiwan dun kapag hindi tumigil. At lumakad na nga ako. Bago ako lumayo doon ay humingi ako ng pasensya doon sa lalaki at binigyan ko ng pera. Pero hindi niya tinanggap at tinignan niya ng matalim si Maris. May sinabi sa ibang lingwahe kaya hindi ko maintindihan. Nagtalo kami ni Maris pag uwi sa inuupahan namin at sinabihan ko siyang sumusobra na ang ugali niya. Humingi siya ng sorry. Nagulat lang daw siya doon sa pangit na lalaki kasi hinawakan siya Basa daw yung kamay at nakakadiri. Lalong nag-init ang ulo ko sa kanya, napailing na lang. Patapos yung pangyayaring yun, ay napansin kong naging maselan ang paglilihi niya. Nasa 3 buwan na siya noon. Lagi siyang nakahiga at may sakit. Nagpapacheck up naman siya at sabi ng doktor, normal lang yun sa unang trimester ng pagbubuntis. Pero hindi na siya nakaalis sa ganoong kalagayan. Kahit nung lumipas pa ang ilang buwan at hindi na din namin makuha sa kung ano-anong palusot ang parents namin. Bakit hindi kami umuwi sa kani-kanyang probinsya at hindi rin namin sila pinapapunta sa Manila? Dahil patong-patong na ang kasinungalingan namin at lumalala din ang hirap ni Maris sa pagbubuntis. Napapabayaan ko na ang pag-aaral ko at si Maris nga ay nag-drop na dahil hindi na siya halos makagulapay. Tinubuan pa siya ng mga galis na parang kaliskis ay hindi naman maipaliwanag ng doktor kung saan galing. Awang-awa ako kay Maris. Sa loob ng ilang buwan ay ang laki ng ipinagbago niya.
Kaya hindi na ako nakatiis at ipinaalam ko na sa parents namin. Galit na galit sila, lalo na ang tatay at kuya niya. Nabugbog pa ako. Pero tinanggap ko yun kasi kasalanan talaga namin. Nagkasundo ang mga magulang namin na pansamantalang patigilin muna kami sa pag-aaral para matutukan ang kalagayan ni Maris. Isinama nila ako sa Pangasinan hanggang sa dumating ang araw ng panganganak ni Maris. Nagimbal kaming lahat sa itsura ng sanggol na isinilang niya. Mistulang freak at kamukha ng lalaking nilait-lait niya sa Quiapo. Ganoon na lang ang panggigipuspos ko. Ang laki naman ka ako ng naging kapalit ng nagawa ni Maris. Dahil sa panlalait niya ng kapwa, ay anak namin ang nagbayad. Ako po si Rosel. Taga dito po pala ako sa Leyte. Kamusta po ang lahat dyan? Sa kwento ko po na ibabahagi sa inyo, na kapag naaalala ko ay hindi ko alam kung maaawa ba ako o matatawa sa kanila. Tungkol po pala ang kwento ko sa dalawang tsismosa dito sa lugar namin. At isa na po roon ay ang ninang ko na nakasamaan na din ang loob ni mama dahil sa tsismis at panlalait na ginawa din kay papa noon na janitor lang daw ang trabaho at hindi naman kayang pagtapusin ng pag-aaral. Alam naman namin na sa bawat lugar ay hindi maiiwasan ang mga ganyan. Pero dito sa lugar namin ay may dalawang tsismosa na malala. At hindi lang sila tsismosa, mahilig din sila manlait ng tao. Si Aling Daisy at ang ninang ko nga na si Ninang Pining. Mag-best friend silang dalawa. Mga nasa 50 na ang edad nila. Tanda lang ng konti si Ninang Pining. Kapag naghahatid sila ng balita sa isang kapitbahay namin ay may dagdag na kwento yun. Kaya ang ending, nag-aaway dahil sa mga sinasabi nila. Nagiging masama rin ang isang tao sa kwento nila. Marami na din ang naiinis sa kanila ng mga kabarangay namin. Isa na din doon ang mama ko. Hindi na lang din sila pinapansin ng mga malawak ang pag-iisip dahil ang katwiran nila ay mapapago din sila sa pagchichismis. Isang beses pa noon na may pinagchismisan sila na nagpabago ng buhay nila. May isang dating albularya ang bagong lipat sa barangay namin. Matagal na raw na hindi nang gagamot. Pagtitinda na lang ng mga halamang gamot ang kinabubuhay niya. Taga-Leyte din siya pero sa ibang lugar lang. Nasunugan ang lugar niya kaya naghanap siya ng malilipatan at yun ay sa barangay nga namin. Mabait naman ang babaeng albularyo. Nakakausap naman namin siya dahil malapit lang sa bahay namin. Kahit tahimik lang ang albularyo ay nagawan pa din ang chismis ng dalawang mag-best friend. Kaya daw hindi naggagamot yun ay dahil hindi naman marunong at walang napapagaling. Bobo daw sa mga kaalaman sa panggagamot at mas lumalala pa daw ang sakit ng mga ginagamot niya. Hindi pa nagkasya ang dalawa sa pagchichismis. Nilait pa nila ang albularya. At hindi ko din alam kung saan nila nakuha ang ganong kwento. Hanggang sa naging pangit na nga din ang tingin ng mga kabarangay namin sa albularya at umalis na din siya dito sa barangay. Pero kahit nakaalis na ang matanda sa barangay namin ay pinagkakalat pa rin nila na kaya umalis yun dahil guilty sa mga sinasabi sa kanya. Pero ang totoo ay nahihiya ang albularya sa mga panlalait at chismis na ginawa nila Ninang Pining. Hanggang sa isang araw ay doon na nagsimula ang karma ng dalawa. Unang nagkasakit noon si Ninang Pining. Nagkaroon siya ng mga sugat sa kamay at paa. Dinala sa doktor ng anak niya at binigyan ng pamahid na ointment. Pero hindi pa din nawala. Lalo lang lumala. Sumunod naman noon ay si Aling Daisy. Yung bibig niya ay nagkaroon ng parang mga paltos ahas hanggang sa kumalat na sa mukha niya. Kaya naisipan nilang magpatingin sa nagtatawa sa amin. Ang sabi ng manggagamot ay totoo ang sinasabi ng mga doktor. Walang finding sa kanila dahil iba ang sakit nila at
galing yun sa kulam ng isang taong nagkaroon ng sama ng loob sa kanilang dalawa. Alam din ng manggagamot ang gumawa sa kanila ng mga sugat sa katawan at yun nga, ang albularyong nilait at pinagtsismisan nila. May alam din daw yun sa pangungulam kaya pinayuhan sila na hanapin yun at humingi ng tawad sa mga sinabi nila. Hindi na nila nakita kung saan lumipat ang matanda. Ang ginawa na lang ay gabi-gabi silang dinadasalan ng manggagamot para mawala ang sakit na dinulot ng albularya at binigyan din sila ng pangontra hanggang sa nawala na ang mga sugat nila sa katawan. Simula nun ay nag-iingat na ang dalawa sa pwede nilang sabihin sa bawat taong makakasalamuha nila dahil baka ang susunod na mangyari sa kanila ay humantong pa sa mas matinding karma. Kamusta po sa admin at staff ng channel na to? Ganon din sa lahat ng tagapakinig. Ako po si Santi, taga-Olonga po. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung isang kahindik-hindik na pangyayari sa pinsan kong babae na itago na lang natin sa pangalang Mean. Anak po siya ng bunsong kapatid ng nanay ko. Sa Manila po siya lumaki pero bumalik dito sa probinsya namin nung hindi nakatapos ng pag-aaral. Hindi siya close sa mga kamag-anak dahil medyo mataas po ang tingin niya sa sarili kahit hindi naman din nakapagtapos. Mahirap lang po kasi ang buhay namin dito. Pero sa lahat, sa akin siya medyo malapit. Lalo na nung makilala niya yung amo kong tawagin na lang nating Julio. Matandang binata. Pera. Pero may depekto sa pisikal na anyo. Yung mata po kasi niya ay halos nakaluwa na. Ang sabi-sabi, ipinaglihi daw ng nanay niya sa palaka. Pero bawing-bawi naman sa ganda ng ugali. Napakabait na tao. Pinakilala ko siya kay Mean nung minsang mapadaan ang pinsan ko sa talyer na pag-aari niya. Nagustuhan niya si Mean at niligawan. Alam kong pera lang ang habol ni Mean sa kanya, kaya niya ito sinagot. Kaya pinakiusapan ko siya na huwag niyang lulukuhin dahil napakabait na tao ni Julio. Pero tinawanan niya lang ako. Kinausap ko naman din si Julio na kilalanin mo ng mabuti ang pinsan ko dahil nasabi niya sa akin na magpapakasal na sila. Pero buo na daw ang desisyon niyang hindi napakawalan pa si Mean. Ilang buwan pa bago ang kasal nila ay tumira na si Mean sa bahay ni Julio at umastang asawa niya. Palibhasa ay nagsosulo na sa buhay si Julio, walang kamag-anak doon kaya nagagawa ni Mean ang lahat ng gusto niya. Nakita ko kung paano siya kabaliwan ni Julio na sinasamantala naman niya para makuha ang lahat ng kapritsyo niya. Hindi pa sila kasal ay nakikinabang na ng husto ang pamilya ni Mean. Araw ng kasal nila. Bilang best man ni Julio ay katabi niya akong naghihintay kay Mean sa altar. Pero walang Mean na dumating at sa halip ay yung kaibigan ni Mean at sinabing iniwan siya nito at sumama sa dating boyfriend. Nakita ko kung paanong parang pinagsakloban ng langit at lupa si Julio. Pahiya siya sa harap ng maraming tao. Ganoon na lang ang panlulumo ni Julio nang makauwi sa bahay at malaman niyang tumakas si Mean. Tangay ang lahat ng pera niya, pati na ang ilang pag-aari niya na hindi ko alam kung paano nagawang maipasali ni Mean sa pangalan niya. Awang-awa ako kay Julio. Gusto kong sabihin na hindi ako nagkulang ng paalala sa kanya na kilalanin muna niyang mabuti ang pinsan ko. Pero hindi ko din talaga inakala na magagawa yun ni Mean. Ang alam ko lang ay hindi niya talaga mahal si Julio. Hindi ko naisip na aabot sa puntong niloko na nga niya ay pinagnakawan pa niya si Julio. Hindi ko rin inakala na ganoon siya kamahal ni Julio na sa kabila ng lahat ay magagawa pa din siya nitong patawarin. Gusto niyang makita si Mean. Hindi para pagbayarin sa ginawa nito sa kanya, kundi para pakiusapan na bumalik sa kanya at ituloy ang kasal nila. Humingi siya ng tulong sa akin para mahanap ang pinsan ko.
labag man sa loob ko. Pero yun na lang ang magagawa kong tulong sa kanya. Kaya ginawa ko ang lahat para makita si Mean. Pero nung nagkaharap na sila, sa halip na humingi ng tawad si Mean sa ginawa niyang panluloko at pagnanakaw kay Julio, ay ipinagtabuyan pa siya nito. Pero hindi sumuko si Julio. Paulit-ulit niyang binalikan si Mean. Pero hindi natinag ang pinsan ko sa pagmamakaawa niya. Sa harap ng lalaking kasabot ni Mean ay nilait-lait niya ng husto si Julio at ipinamukha dito. Kahit kailan ay hindi niya minahal ito at hindi magugustuhan dahil sa itsura niyang mukhang palaka na pera lang daw ang habol niya. Nasaktan ng husto si Julio sa mga sinabi ni Mean, lalo na nung pagtawanan siya ng lalaki at ipagtabuyan. Kita ko ang pagngangalit ng bagang ni Julio at ang matalim na tingin niya sa dalawa. May ilang saglit pa na parang namalikmata ako at tingin ko kay Julio ay isang halimaw. Pero nawala din naman agad at nakalimutan ko na. Ilang araw na nagkulong si Julio sa loob ng bahay niya at walang kinakausap. Isang araw ay umalis siya. Pagbalik, nag-empake at sinabihan akong hindi na siya ang may-ari ng bahay at talyer dahil ibinenta na niya ito. Nagulat ako pero hindi ko na siya nagawang usisain dahil bigla na siyang umalis. Ilang araw matapos mawala ni Julio sa lugar namin ay nangyari ang kahindik-hindik na pagkamatay ng pinsan kong si Mean. Natagpuan daw siya sa isang sapa na wala ng buhay. Pero ang nakakapagtaka, tad ng malalaking kulugo ang buong muka at katawan niya na hindi alam kung saan galing. Pinagbayaran niya ang ginawa niya kay Julio sa malagim na paraan. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jerry. Taga dito ako sa Laguna. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang personal kong kwento. Mula pagkabata ay naging mapangmalaki na ako sa kapwa ko. May kaya din naman kasi kami sa buhay noon dahil nag-abroad ang papa ko at may alaga kaming mga baboy. Nung bata pa ako ay palagi kong pinagmamayabang sa mahihirap kong kalaro ang binibili sa akin ng papa ko na nasa Saudi noon. Inaamin ko din na naging mapanlait din ako noon. Kahit bata pa ako, ayoko din pumapasok sa bahay namin ng mga kalaro ko na madudungis at walang makain. Hindi ko rin alam na lahat pala ng ginagawa ko sa kapwa ko noon ay may kapalit na karma sa sobra kong kayabangan at panglalait. Naalala ko pa nung bata pa ako ay may isang batang kapos sa buhay na galing sa ibang lugar. Lumipat silang pamilya sa barangay namin noon. Siya si Jonas. Halos kasing edad ko lang siya noon. Naging kaklase ko din si Jonas noon. Nasa elementary pa lang kami. Isang beses nang mag-uwian kami ay kinuha ko ang baon ni Jonas na 20 pesos. Hindi kasi siya nag-recess noon dahil may gusto daw siyang bilhin sa tindahan sa labas pagka-uwi namin. Ang totoo nun ay niloko ko lang siya at hindi naman totoong kukunin ko dahil marami naman akong baon. Pag-uwi nun ni Jonas ay nagsumbong siya sa nanay niya at agad naman akong pinuntahan sa bahay namin para isumbong sa magulang ko ang ginawa kong pangbubuli kay Jonas. Sabi ko naman na ibabalik ko ang pera pero hindi ko naman ginawa. Hanggang sa paglaki ko ay patuloy pa din ako sa pagiging hambog at mapanglait sa kapwa. Isang beses pa noon nang may makasalubong akong matandang pulubi sa daan. Sobrang dumi niya at mabaho. Nilapitan niya ako at humingi ng pambili ng tinapay. Sa halip na bigyan ko ay sinigawan ko siya at sinabihan ko na hindi ako nakikipag-usap sa mga mahirap pa sa dagang katulad niya at sinabayan ko ng pag-alis yun. Ang hindi ko lang maintindihan, sa bawat paggawa ko ng hindi maganda ay parang may palaging nakatingin sa akin at nagsusubaybay sa ginagawa ko. Isang hapon, habang pauwi ako galing school, ay hindi ko nakasabay si Jonas. Naramdaman kong parang may humampas sa buong katawan ko na malamig na hangin
at tumulak sa akin, dahilan para nadapa ako. Nang napaluhod ako ay narinig ko na may nagsalita sa likod ng mga halaman. Malaking boses yun na parang sa demonyo. Ang sabi niya ay masyado kang mayabang at mapanlait. Pagtapos noon ay nagdilim ang paligid at napunta ako sa isang madilim na kagubatan na parang puro masasamang espiritu ang naninirahan doon. Alam ko na marami ang hindi maniniwala, pero naranasan ko na yun sa buhay ko. Nakikita ko sa loob ng kagubatan ang mga espiritu na nagliliparan na nagsasabi na lahat ng ginagawa ko sa kapwa ay masama. Hindi ko alam kung paano ako makakalabas sa masukal na gubat na yon. Panaylakad lang ako sa gubat na yon, pero parang hindi ako nakakarating sa labasan ng kagubatan. Sinusundan din ako ng mga ligaw na kaluluwa. Hanggang sa bigla na lang naglaho ang isang masukal na kagubatan at nagising na lang ako na nasa ospital na ako. Nang magising ako ay tinawag agad ng mama ko ang doktor na naka-assign sa akin noon. Chinek up ang buong katawan ko at tinanong ako kung mayroon bang masakit sa akin. Nagtaka din ako kung bakit ako nasa ospital. Ang sabi ng mama ko, may nakakita daw sa akin sa tapat ng puno ng balite, lapit sa school na pinapasukan ko. Nakahiga at walang malay kaya sinugod daw ako sa ospital, pero hanggang sa 3 araw na nga ang nakalipas ay hindi pa din ako nagigising. Kinilabutan naman ako sa sinabi ni mama dahil ang alam ko ay parang nasa kalahating oras lang akong napunta sa masukal na kagubatan. Pag-uwi namin ng bahay ay pinatawas din ako ni mama sa lolo ko. At nakita nga na may kumuha sa akin na isang engkanto sa puno ng balite. Simula nang mangyari sa akin yun ay parang nagbago na ako ng ugali. Na ako mapagmataas at mapanlait sa kapwa. Siguro ay binigyan lang ako ng leksyon ng isa sa mga nagawan ko ng kasalanan. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Diana, taga Valenzuela. May gusto po akong ikwento tungkol sa tita ko, isang matandang dalaga. Kapatid siya ni Papa. Kapag nakatalikod siya, ay pinag-uusapan siya ng mga pinsan ko. Dahil parang pinaglihiraw siya sa sama ng loob dahil laging nakasimangot at medyo may pagka-istrikta. Siguro yun ang dahilan kung bakit hindi na rin siya nakapag-asawa. Nung maliit pa din sila, sabi ni Papa, ay masungit na daw talaga si Tita Eva. Panganay kasi siya kay Papa at kapag nagpapasaway daw si Papa, ay palagi siyang pinapalo ni Tita Eva. May negosyo si Tita Eva kaya sa magkakapatid ay siya ang medyo nakakaangat ng buhay. Nag-abroad kasi siya dati at ang naipon niya ay pinangpuhunan na lang at binili ng bahay at lupa sa Bulacan. Kapag nagkakasama-sama kami ay ginagawa na lang naming biruan pag nagsusungit na si Tita Eva. Sanay na din kami sa kanya at wala na din kaming magagawa doon dahil ganun na ang ugali niya. Ang negosyo ni Tita Eva ay mga tela. Dinadala yun sa iba't ibang lugar. May 2 L300 siya na sasakyan, may driver at mga pahinante. Isang beses noon sumama si Tita Eva sa biyahe ng mga dadalhin na tela sa Nueva Ecija. Nasa unahan siya ng sasakyan noon at nakatulog na daw nang bigla na lang nag-take over ang sinasakyan nila. Tumama ng bahagya ang unahan sa may puno kaya nagkaroon ng konting gasgas. Napamura daw nun si Tita Eva sa sobrang galit. Huminto ang sasakyan nila at bumaba ang driver pati pahinante para kausapin ang muntik ng makabangga ang sasakyan. Habang si Tita Eva daw ay panay pa din ang mura sa loob ng sasakyan. Nang medyo matagalan sa pakikipag-usap ang driver ay bumaba na daw si Tita Eva. Nang makalapit siya ay pinagmumura niya ang sakay ng jeep na muntik na nilang makabangga. Mag-asawang may edad na pala ang sakay noon. Mga nasa 70 anyos na. Humingi naman ng pasensya ang mag-asawa
Dahil sa pagod daw ay hindi napansin ng matandang driver ang kasalubong niya. Pero kahit ganun ay nakarinig pa rin ng mura at panlalait ang mag-asawa galing kay Tita Eva. Sinabihan niya ng mga matandang hukluba ng mga ito bakit pinapayagan pang mag-drive ng sasakyan. Sinabihan din ng mga amoy lupa na at mga bobo ang mag-asawa. Nagsalita din daw ang asawa ng matandang driver na grabe naman kung laitin sila ng tita ko. Alam naman daw nila na kasalanan nila kung bakit muntik na silang mapahamak, pero hindi naman tamang sobrang laitin ang pagkatao nila. Hindi naman pinakinggan ni Tita Eva ang mga sinasabi nila. Nagpatawag na daw ng pulis si Tita Eva para imbestigahan ang nangyari. Habang kausap daw ng mga pulis ang mag-asawa ay nagmamakaawa na huwag ikulong ang driver at babayaran na lang nila ang napinsala nila sa sasakyan. Kahit wala pa silang kita sa pagtitinda ng gulay. Pero nagmatigas daw nun si Tita Eva at nakarating sila sa presinto para maipakulong ang driver. Habang nasa presinto sila ay todo daw ang pakiusap ng asawa ng driver at umiiyak na nga. Pero hindi pa din natinag si Tita Eva hanggang sa umalis na lang sila at iniwan ang mag-asawa. Mga isang buwan din ang lumipas bago nakalabas daw ng kulungan ng matandang driver. Nagpiyansa ang mga anak nito para makalabas ang tatay nila. Pero si Tita Eva ng mga panahong yun ay nagkaroon ng sakit na hindi maipaliwanag kahit ng mga doktor na tumingin sa kanya. Normal lahat ng findings. Noong una daw ay nahirapan siyang kumain dahil masakit ang lalamunan niya at makukuha sa gamot. Pero lumipas ang ilang araw, nagkaroon na din ng sugat ang dila niya. Lalo siyang nawalan ng ganang kumain. Nagpabalik-balik din sila sa doktor pero wala pa ding nagawa para mapagaling siya. Kaya sinabi nila Papa na magpatingin na sa albularyo at yun nga ang ginawa ni Tita Eva. Nang umpisahang gamutin si Tita Eva, sinabi ng albularyo na may kumukulam daw sa kanya, isang matandang babae na nagawan niya ng kasalanan. Sa totoo lang ay marami din ang nakakaaway ni Tita Eva dahil sa pagiging masungit niya. Pero isa lang ang alam niyang gagawa nun sa kanya. Yun ay ang asawa ng driver na ipinakulong niya. Pagtapos gamutin ni Tita Eva ay unti-unti na din siyang gumaling. Sinabihan din siya ng albularyo na huwag din masyadong mapanlait sa kapwa dahil hindi niya alam kung anong magiging balik nito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Eggy ng Caloocan. Ilang taon pa lang po ang nakakaraan nang mangyari itong kwento na gusto ko sanang i-share sa inyo. Sana ay kapulutan niyo ng aral. Tungkol po ito sa nangyari sa kapatid kong binabae. Tago na lang po natin sa pangalang Mayumi. Bunso po siya sa aming tatlong magkakapatid. Nangyari po ito sa loob ng isang pampasaherong jeepney. Biyaheng Malanday Recto. Galing po ako ng Raon at si Mayumi naman ay sa school niya. Nagkita at nagkasabay lang kami. Masikip yung jeep na nasakyan namin noon. Rush hour na kasi. Bandang Tayuman, may bumabang isa. Yung nasa tabi ni Mayumi. Ako kasi, nasa tabi mismo ng pinto. Papasok na sana yung isa sa dalawang nakasabit pero may mag-asawang biglang sasakay. Sumenyas ako na isa lang ang bakante at may nakasabit pa kako. Pero hindi umatras at sumampa agad yung babae kahit pinigilan na nung kasamang lalaki. Nag-giveaway naman yung lalaki at sumabit na lang ulit. Napilitan na ding sumabit yung asawang lalaki kasi sumiksik na sa tabi ni Mayumi yung babae. Ang masaklap po dun, sobrang lakas ng putok sa kilikili ng babae. Nagsipagtakipan agad ng ilong yung mga kasakay namin, lalo na si Mayumi, na aminado akong may pagkamaarte at maselan talaga. Habang tumatakbo yung jeep, halos masuka-suka talaga ako. Literal po kasi na nakakahilo talaga yung amoy. Hindi ko po alam kung may nakaranas na sa inyong makaamoy ng sobrang lakas na putok. Pero hindi ako nag-e-exaggerate.
Ganoon po talaga yung effect. Hindi ko lang syempre pwedeng ipahalata kasi ayoko din namang maka-offend. Kaya idinaan ko sa kunwaring pagkakamot ng ilong. Pero hindi si Mayumi. Nalantaran talaga ang pagtatakip ng ilong dahil siya mismo yung katabi. Nakataas pa yung kamay ng babae at halos dumikit na yung kilikili niya sa mukha ni Mayumi. Tapos wala pa din siyang tigil sa pagsiksik ng sarili niya kaya hindi na nakatiis si Yumi at sinabihan siyang wag naman malikot dahil hilong-hilo na siya. Sagot ng babae, masikip kasi at nalalaglag na daw ang puwet niya. Sabi naman ni Mayumi na sinabihan na nga siyang masikip, ipinilit pa din niya. Sinagot naman siya nito ng pakialam mo. Sinaway ko na si Mayumi. Nasa Abad Santos na kami nung bumaba yung isa sa mga nakasabit. Nasa 5th Avenue naman nang sa wakas ay bumaba yung mga nasa unahan ni Mayumi kaya lumuwag na. Pero imbis na umusod yung babaeng may putok, hindi siya tuminag sa pagkakadikit kay Mayumi kaya pinaurong lang niya ng konti yung babae pero nagalit yun at sinabihan siya ng kanina pa daw si Mayumi na akala mo binayaran yung buong jeep. Doon na napikon si Mayumi at tinalakan yung babae. Inawat ko naman si Mayumi at pinapatigil din ng lalaki yung asawa. Sabay hingi ng pasensya kay Mayumi. Pero tumaas yung emosyon ng kapatid ko at hindi na nagpaawat. Nilait niya ng katakot-takot yung babae at sinabihang nakakamatay yung putok sa kilikili nito. Nagtatawanan yung mga pasahero at siguro sa galit dahil napahiya, biglang pumara yung lalaki. Wala pa sa destinasyon at hinatak yung asawa pababa. Pero bago bumaba yung lalaki ay dinuro niya si Mayumi at tinitigan ng matalim, nagsalita na sa susunod ay si Mayumi naman daw ang lilibakin at pandidirihan ng mga tao dahil sa nabubulok na amoy nito. Inilabutan ako sa nakita kong galit ng lalaki at sinabihan ko si Mayumi na bakit naman kasi kailangan niyang lait-laitin ng husto yung babae. Pwede namang magtakip na lang ng ilong. Sagot naman niya, parang nananadya pa daw kasi talaga yung babae. Ilang araw matapos yung insidenteng yun, ay nawala na din naman sa isip namin. Hanggang sa isang araw, nilagnat ng mataas si Mayumi. Pabalik-balik yung lagnat niya kaya pinadoktor na namin. Tapos nagkaroon ng mga pasa sa katawan na kalaunan naging mga sugat. Pero pagkaraan ng ilang mga test, gamutan, walang nangyari at lalo pang lumala. Nagnaknak at nagkaroon ng mabahong amoy na nakakasuka. Halos matakpan ang buong muka. Awang-awa ako sa kapatid ko kasi hindi na din siya nakakapasok. Hanggang may nakapagsabi na nabarang daw siya kaya dinala namin sa albularyo. Awa ng Diyos, matapos ang ilang serye ng gamutan ay napagaling naman siya noon. Kaya sabi ko sa kanya na sa susunod ay matuto na siyang magkontrol ng galit, huwag basta-basta magbibitaw ng hindi magagandang salita. Dahil hindi mo alam kung anong uri ng tao ang mga makakahalubilo mo. Baka isang araw ay matsyempo na ang kaharap mo pala ay isang may alam sa pambabarang. Ako po si Michael, taga Davao del Sur at pangatlo sa 6 na magkakapatid. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang magulo at nakakakilabot na nangyari sa pamilya ko sa side ng nanay ko. Mga nasa 12 taon na ang nakakalipas. Simple lang ang buhay namin noon, magsasaka lang ang tatay ko. Pero kahit ganoon ay masaya naman kaming pamilya. Yun nga lang, ay hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa malayo ang paaralan sa amin. Isang bundok pa ang dadaanan para lang makarating sa paaralan, pinapasukan namin. Mahirap ang buhay namin noon pero nalalampasan naman namin ang bawat araw na lumilipas. Taong 2013 noon nang magpunta sa Tacloban, Leyte ang kuya Romnick ko. Sinama siya ng tito ko para sa trabaho doon
dahil isang foreman sa construction site ang tito ko. Pero mga ilang buwan lang ay umuwi rin agad si Kuya Romnick. May kasama siyang babae na nabuntis daw ni Kuya. Tinanggal daw siya sa trabaho dahil dito. Alona ang pangalan ng babaeng kasama ni Kuya. Maayos naman ang pakikitungo namin sa kanya. Pero kakaiba siya. Palagi niya kami sinusungitan. Maliit talaga ang tingin niya sa amin at pinandidirihan. Sinabihan niya pa kami, patay gutom at nag-aas ng mayaman siya. At hindi daw niya matatagalan ang bahay namin dahil napakaliit. Lahat na ata ng panlalait ay natanggap na namin kay Alona. Isang beses pa nun, nagkaroon ng away ang kuya ko at si nanay. Nagsumbong kasi tong si Alona sa kuya ko na hindi daw siya pinapakain ng tanghalian ni nanay. Alam naman daw na buntis siya. Nasa bukid kasi nun si kuya kasama ng tatay ko kaya hindi nila alam ang nangyari. Ako at ang iba kong kapatid ang nasa bahay. Kaya alam ko na gumagawa lang ng kwento si Alona. Gusto din niya na mag-away si nanay at si Kuya Romnick. At ganun na nga nangyari. Dahil sa mali niyang sumbong, habang tumatagal ay lumalala ang sitwasyon at mas nag-iiba ng ugali si Alona. Hanggang sa nakapanganak na siya. Ayaw niya kaming palapitin sa pamangkin ko dahil baka daw kung anong sakit daw ang dala namin at mahawa ang anak niya. At hindi daw matutulad sa amin ang anak niya dahil mga wala daw kaming pinag-aralan. Nabubuhat lang din ni nanay ang bata kapag nasa bahay si Kuya Romnick. May isang beses pa nun na naabutan kong sinasabunutan niya ang bunso kong kapatid dahil hindi daw nagsaing. Sila lang kasi ang naiwan nun sa bahay. Nang panahon na yun ay maliit pa ang kapatid ko at hindi pa kayang magsaing. Minsan naiisip ko din na baka nga may sakit sa utak si Alona dahil sa mga ginagawa niya. Bumukod na nga ng bahay sila Kuya Romnick pero malapit lang din sa bahay namin. Ang akala namin ay magiging maayos na ang lahat pero hindi pa din tumigil si Alona sa paggawa ng hindi maganda. Ipinagkalat pa niya sa mga kapitbahay na masama daw ang ugali namin. Mga patay gutom daw kami kaya umalis sila ni Kuya Romnick sa bahay. Nilait niya rin ang nanay ko. Hindi daw marunong mag-alaga ng bata kaya nagkasakit ang anak niya. Lahat naman ay walang katotohanan kaya hindi na kinaya ni nanay at sinugod siya ni nanay sa bahay nila. Nagkagulo na sila sa bahay ni Kuya Romnick. Sobra na daw ang pagnalait at kasinungalingan ni Alona na ginagawa sa amin. Pero kinampihan ni Kuya Romnick si Alona at sinabi niya na sinusumpa na niya ang pamilya namin. Kaya masama ang loob ni nanay na bumalik sa bahay namin. Mga ilang araw pa noon ay nagkasakit si nanay. Parang may tumutusok daw na karayom sa buong katawan niya. At may mga lumalabas na tubig sa bawat butas ng katawan niya. Kaya dinala na namin siya sa albularyo. Ang sabi ng albularyo, may kumukulam sa nanay ko at babae yun. Nakaaway daw ni nanay ang gumawa sa kanya nun. Pagkagaling namin sa albularyo ay pinagpahinga muna namin si nanay sa kwarto niya. Maya-maya pa, narinig namin na sumisigaw ang dalawa kong kapatid na nasa kwarto. Bigla daw hinabol ni nanay ang hininga niya at nawalan na ng malay. Sa kasamaang palad, namatay ang nanay namin. Kaya sinugod ni tatay si Alona sa bahay nila. Yun daw ang tinutukoy ng albularyo sa tawas na nakita kay nanay. Pero syempre, tumanggi. Si Kuya Romnick naman ay tumakbo papunta sa bahay namin para makita si nanay at nagsisi siya sa mga sinabi niya rito. Sa galit ni tatay ay ipinakulam niya rin si Alona. Nagkasakit din ng walang dahilan at bigla ang pagpayat nito. Nang dahil doon ay inamin ni Alona na siya ang gumawa nun sa nanay ko at humingi ng tawad. Pero dahil sa sakit at galit namin sa ginawa niya kay nanay, ay hindi din namin siya agad napatawad. Naghiwalay na din sila ni Kuya Romnick dahil sa nangyari. Sa ngayon, ay
ay may sarili na akong pamilya at malaki ang pasasalamat ko na hindi naging katulad ni Alona, ang napangasawa ko. Ador po ang pangalan ko, mga kapasta. Nakatira po ako sa isang bayan sa Zambales. May gusto lang po akong ibahaging kwento sa inyo. Tungkol po ito sa isang pangyayari. Labis naming pinagtakha ng mga kapwa ko na kakakilala sa dalawang taong ito. Matagal na rin po itong nangyari. Halos bagong kasal pa lang kami ni Mrs. at isa pa lang ang anak. May maliit na pwesto ako noon ng mga gulay sa talipapa ng barangay namin. Isa yung kaibigan kong si Norman na isang aita sa nagsusupply sa akin ng gulay mula sa mga pananim niya. Binata pa si Norman sa edad na 40 at solong namumuhay. Mabait naman siya kahit ganoon na madami ang panghusga at nanlalait sa itsura niya ay baliwala sa kanya dahil hindi naman daw pare-pareho ang pagtingin ng mga tao. Basta daw wala siyang ginagawang masama sa kapwa niya. Doon talaga ako humanga sa kanya. Si Christina naman, nasuki ko din. Dayo lang doon sa lugar namin. Taga Manila talaga siya. Pasasunugan yata sila doon at nakitira sa kapatid ng tatay niya dito sa Zambales. May karinderya yung tiyahin nila at nanunulungan silang mag-ina doon. Sa kanya natoka ang pamimili. Ako nga ang napili niyang gawing suki. Bata pa si Christina, nasa mahigit 20 lang ang edad. Marami ang nagsasabi doon na hindi bagay si Christina ang gawing tagapamili lang ng tiyahin niya. Napakaganda niya. Puti, linis, tangkad, sexy. Para siyang si Bea Alonso. Artistahin talaga ang dating. Kaya marami ang nanghihinayang sa kanya. Mahirap lang naman kasi ang buhay nilang mag-ina at hindi kayang tustusan ng nanay niya ang pag-aaral niya. Hanggang high school lang siya. Pero may pangarap daw siya. Balang araw daw ay makakaahon din sila sa hirap. Mabait naman si Christina. Tahimik lang pero sumasagot naman kapag may bumabati. Depende lang sa kung paano siya kausapin. Sa mga nakakahalubilo niya sa talipapa ay bukod tanging si Norman lang ang hindi niya makuhang sagutin kapag binabati siya. Hindi dahil sa pagiging aita niya, kundi dahil sa pagiging presko niya. Nababastusan daw kasi si Christina sa paraan ng pagtitig niya. Kung kausapin siya, akala mo may relasyon sila. Kung tawagin kasi ni Norman si Christina ay love, mahal, darling, sweetheart. Nung una ay nakikitawa din ako. Sa isip ko, ang lakas ng loob ni Norman. Pero nung nakita kong hindi na komportable yung bata sa ginagawa niya, ipinagsabihan ko siya. Pero hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote ng kaibigan ko. At imbis makinig, lalo pang naniriya. Isang beses ay hinarang niya at inabutan ng pumpon ng bulaklak. Kinuha ang kamay ni Christina at hinalikan, sabay sabing I love you sweetheart. Nabigla ako sa ginawa niya. Naghihiyawan naman ang mga tao doon at tinukso sila. Biglang hinatak ni Christina ang kamay sabay sampal kay Norman. Binastos siya ni Norman at napahiya, kaya sa galit ay kinuha ang bulaklak at ibinato sa mukha ni Norman. Nagkanda iyak-iyak sa galit na binagmumumura siya nito at nilait-lait. Sinabihan na tigilan siya dahil kahit kailan ay hinding-hindi niya magugustuhan ang matanda at pangit na itang kagaya niya. Si Norman naman ang napahiya nung kantsawan siya ng mga tao. Umuyom ang kamao at nagdilim ang mukha niya, matinding galit. Sinabihan ko naman siya na bakit kasi ganoon ang ginawa niya. Binastos at pinahiya niya din kako yung babae. Tinanong ko siya kung bakit kasi niya laging niloloko. Sagot niya sa akin ay hindi niya niloloko si Christina dahil gustong gusto niya ito at magiging asawa daw niya yun sa ayaw at sa gusto nito. Natigilan ako sa sinabi niya. Doon ko lang siya nakitang ganoon kaseryoso. Hindi ko talaga akalain na totoong may gusto siya kay Christina.
Parang kinilabutan ako sa ideyang magiging asawa niya si Christina. Hindi lang edad ang malayo sa kanila, kundi lalo na ang itsura. Napakalayo. Masama siguro akong kaibigan, pero hindi ko din siguro gugustuhin na mapangasawa niya si Christina. Hindi ko alam, pero siguro sa isip ko, mas may naghihintay pang magandang oportunidad dun sa bata. Noong mga sumunod na araw ay hindi nagdadala ng gulay sa akin si Norman. Inisip ko na baka minasama niya siguro yung sinabi ko. Pero maging si Christina ay hindi rin namimili. Siguro ay dahil sa nangyari. Isang araw ay pumunta doon sa pwesto ko ang nanay at tiyahin ni Christina. Pinaghahanap siya dahil ilang araw na daw itong hindi umuwi. May nakapagsabi daw sa kanila na ang huling nakitang kausap nito ay isang ita. At doon sa pwesto ko nakikita, kaya kinausap nila ako. Kinutuban ako. Sinabi ko sa kanila ang nangyari. Inireport nila ito sa pulis pero hindi sila mahanap. Hanggang sa isang araw, bigla silang nagpakita at sweet na sweet sa isa't isa. Siyempre gulat na gulat kaming lahat. Paano nangyari yun? Halos isumpa ni Christina si Norman. Ipinakulong ng nanay niya si Norman pero nagmakaawa si Christina dahil mahal daw niya si Norman. Hindi makapaniwala ang mga tao doon. Nasaksihan namin kung paanong halos isumpa niya si Norman. Paano nangyaring sa isang iglap ay mahal na niya agad si Norman. Iisa ang tanong namin. Totoo bang mahal na niya agad si Norman? O ginayuma lang siya nito? Hello po sa admin and narrator ng channel na to, pati na rin sa mga avid listeners. Tawagin niyo na lang po akong Kiel. 26 years old po ako, kasalukuyang DepEd teacher sa isang elementary school dito sa Bulacan. Gusto ko lang po sanang i-share sa inyo yung isang pambihirang pangyayaring na-encounter ko sa panahon ng pagtuturo ko noong nasa daycare pa lang ako. Paliliit na bata po ang tinuturuan ko, mga 3 to 4 years old po, and normally, nasa kakulitan pa po talaga ang mga kids. Kasi parang laro-laro pa yan sa kanila. May mga behave, pero mas madami po yung mga pasaway. Kasi nga po, maliliit pa talaga sila at hindi pa ganoon kalawak yung isip para maintindihan ang mga bagay-bagay. Pero kahit bata pa sila ay may emosyon na din yan. Marunong nang masaktan pag alam nilang napapahiya na sila at pinagtatawanan. Meron akong isang pupil na lalaki. Sabihin na po natin na medyo kakaiba yung itsura niya para sa kapwa niya bata. Kung alam niyo po yung lumang pelikula na Koke, medyo hawig po siya doon. Pero since pumasok po siya sa center ay wala ni isa sa mga pupils ko ang bumanggit o pumuna sa itsura niya. Until may isang mother po doon, laging nakabantay sa anak niya, ang tumawag sa batang yun na Koke. Nag-away po kasi yung anak niya na tatawagin kong Tom at yung pupil ko na yun tatawagin kong John. Simpleng away bata na pinatulan ng mother at kahit nagsorry na yung si John, galit na galit pa din si mother at nilait-lait niya yung bata. At yun nga po, tinawag niyang Koke, iti at kung ano-ano pa. Tinuruan pa niya yung ibang bata na yun ang itawag kay John. Kinausap ko naman yung mother na hindi niya kako dapat ginagawa yun sa bata. Pero kahit ako ay binastos niya at napagbintangan pang may kinikilingan. So hindi ko na lang po pinalaki. Pero doon na po nag-start na binubuli na ng mga kapwa niya bata si John to the point na sinasaktan na siya. Tapos one time po, yung ganong eksena ang inabutan ng lola ni John. Ganun na lang yung galit niya na makitang umiiyak habang pinagkukumpulan at tinutukso ng mga bata si John. May dugo pa yung apo niya dahil sa pananakit ni Tom. Mula sa iba pang parent na nandoon
ay nalaman ng lola yung punot dulo ng pangbubuli sa apo niya. Kaya nagkaroon sila ng komprontasyon ng mother ni Tom. Agad ako namagitan pero masyado pong hyper yung mother ni Tom at ipinaglalaban niya talaga yung anak niya. At sa harap ng lola ay nilait-lait ulit ng mother yung apo niya. Kitang-kita ko yung pagkuyom ng kamao at pamumula ng buong muka ng matanda sa sobrang galit niya. Bago sila naghiwalay, ay nakita kong hinaplos ng matanda yung ulo ni Tom. Ang isip ko nun, naglubag din ng loob ang matanda sa bata, kaya niya ginawa yun. Matapos po yun, ay ilang araw na hindi pumapasok si Tom. Kung kailan malapit na ang graduation nila at isa sana si Tom sa may award. Kahit yung mother ay hindi na rin nagpapakita sa center, kaya naisipan kong puntahan sa bahay nila. Pero wala daw yung mag-ina doon. Paalis na sana ako. Nang may humintong tricycle sa harap ko at bumaba si mother. Karga si Tom na balot ng kumot ang katawan. Tinanong ko kung ano nangyari, pero paiwas ang sagot niya at itinaboy ako. Nang marinig ni Tom ang boses ko, ay bigla niyang tinanggal ang nakasaklob na kumot sa ulo niya at tinawag ako. At ganun na lang ang panghihilakbot ko nang makita kong puno ng makakapal na balahibo ang katawan at mukha ni Tom. Nakita naman yun ng mga batang kasalukuyang naglalaro doon at tinawag siyang unggoy saka pinagtawanan. Mabilis na pumasok ng bahay si mother kaya napasunod ako. Alam ko kung ano ang nangyari kay Tom at bakit siya nagkakaganon. Nag-iiyak yung mother. Hindi raw niya alam. Nangati lang daw yun tapos unti-unting lumabas ang balahibo at kumapal. Ilang araw na daw silang pabalik-balik sa doktor pero puro test ang ginagawa. Inilabutan ako. Naalala ko ang lola ni John. Kaya sinabihan ko si mother na bakit hindi subukang ipaalbularyo kung naniniwala siya doon. Sumunod naman siya at ayon daw sa albularyo ay nakulam ang anak niya. Yung matanda lang din ang naisip niyang may gawa nun kaya galit na sinugod niya yon. Pero lalo lang lumala ang kondisyon ni Tom kaya pinayuhan ko siya uli na magpakumbaba na lang at humingi ng tawad para sa anak niya na sinunod naman ito. Naawa din naman kay Tom ang matanda na isa din palang albularyo at siya mismo ang gumamot dito. Kumusta mga kapasta? Ako po si Kayo ng Scream PH, ang inyong narrator para sa episode na to. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita rin sa channel ng Scream PH. Maraming salamat po.